Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay isa sa taong bayan ng Pilipinas? Napapagod na ba kayo sa usaping impeachment kay Sara Duterte? Pues, kung hindi po kayo napapagod, si Sara ay pagod na dyan sa impeachment na yan. At ang sinasabi niya, tayong taong bayan daw ay napapagod na sa issue ng impeachment. Sabi po dito sa People's Tonight Radio, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nakakapagod na umano para sa taong bayan ang usapin ng impeachment complaint laban sa kanya. Anya, nakikita ng taong bayan na wala umanong ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Sabi pa niya, totally for threats and harassment lang. Ito na naman si Sara Duterte, pinaglululoko na naman tayo. Sino kayang taong bayan ang sinasabi niya unless para sa kanya ang taong bayan lang ng Pilipinas ay ang mga DDS. Natural sila, ayaw kang ma-impeach. Huwag mo kaming idamay dahil halos lahat kami na hindi DDS ay gustong makitang matuloy yung impeachment na yan na hinarang na mga Duterte senators. Nakapala na lang talaga ng muka para lang maisalba ka sa impeachment na yan. Inalis na nila lahat ng kahihiyan sa kanilang buhay para lang isave ka sa impeachment. Pero syempre, ngayong February, may magfa-file na ng panibagong impeachment. Tingnan natin kung may masabi pa ang Supreme Court. Dahil isa pa yan sa Supreme Court na hinarang ang impeachment ni Sara Duterte. Tapos sasabihin ni Sara, wala naman daw talagang makitang ebidensya. O sige, pagpalagay na natin para sa iyo, Sara Duterte, na walang makitang ebidensya. Bakit hindi ka humarap? Bakit kailangan nyong harangin? May pasabi-sabi ka pa dati na handa kang humarap. Kaya lang yung mga abogado mo ang ayaw. Kalokohan yan. Kung talagang gusto mo, walang makakapigil sa iyo kahit na ilan pa yung abogado mo. Tapos ngayon, bibilugin mo na naman ang ulo ng taong bayan at sasabihin mo na nakakapagod na siya para sa taong bayan. Well, hindi po sa taong bayan. Nakakapagod para sa iyo. Kasi hindi mo na alam kung paano mo hahadlangan itong impeachment mo. At hindi lang yan, pati yung mga kasong haharapin mo pagdating ng 2026. Kung totoong wala kang itinatago, ano ang kinatatakot mong harapin itong mga to? Ito nga ang pagkakataon para mapatunayan mo sa aming lahat. Dahil kapag lumabas na ikaw ay walang kasalanan sa lahat ng mga inaakusa sa iyo, aba ay maniniwala kaming lahat sa iyo. Na puro paninira lang pala, puro threats and harassment lang pala ang ginawa ninyo kay Sara Duterte. Mahihiya kami, matutunaw kami sa kahihiyan kapag napatunayan mo na wala kang kasalanan sa lahat ng inaakusa sa iyo. Huwag na kasing magtago. Ang dami-dami pang sinasabi. Napakasimple naman eh. Harapin mo ang impeachment mo. Harapin mo lahat ng kaso. Magpaliwanag ka sa confidential funds. Hindi mo na mabubudol ang taong bayan. Kahit na patagalin nyo pa ng patagalin yan. Kahit ano pa ang gawin nyo para harangin yan, there will come that day when you will have to face the music. O sige, tingnan natin. Magbasa tayo ng mga comments dito sa pinost niya na nakakapagod na ang impeachment para sa taong bayan. Basahin ko po ang ilan sa mga reaksyon ng ating taong bayan. Sabi ni Donald, hinarang nga ng mga justices yung impeachment at hindi nagkaroon ng trial para mapakinggan ang prosecution. Kung tuloy na, doon na magkakabukuhan na kung sino ang sinungaling. Sabi naman ni Susana, sige, wait for the right time. Nothing is hidden in the eye of God. Sabi naman ni Louie, palakas ka pa ng loob ha? Malalaman ang ebidensya pag nag-umpisa ng trial. Malalaman mo yan. Ayon naman kay Amparo, that is what you say, but we say otherwise. Oh, kahit na anong sabihin ng mga Duterte, lalo na ni Sara, pagod na daw ang taong bayan. O sunod-sunod itong binabasa ko, pero bakit wala pa rin umaayon sa'yo? Sabi ni Epoy, there are still some of us who don't understand what a confidential fund is. Kaya yan ang dapat gawin ni Sara. Ipaliwanag niya kung ano yung confidential fund at bakit naubos niya yung kanyang confidential funds in just 11 days.
Aba, hindi pa ginawang 12 days, no? Parang 12 days of Christmas. Sabi naman ni Rafael, kung walang ebidensya, bakit ka kumuha ng 16 na abogado para idepensa ka? Ano ang didepensahan nila sa'yo? Oo nga naman. Kung wala kang kasalanan, ano ang didepensahan ng 16 mong abogado? Wala ka naman palang ginawang mali. Wala ka naman palang ginawang paggasta o paglustay sa pera ng bayan. Tapos sigurado ka na harassment lang ang ginagawa sa'yo? At may pa-threat ka pa? Sino ang nagte-threat sa'yo? Threat saan? Yung makulong ka? Hindi threat yun. Katotohanan yun na kapag ikaw ay napatunay may kasalanan, talagang makukulong ka. Sabi ni Ramon, hindi nakakapagod malaman kung paano ginastos ng 11 days ang 125 million ng OVP. Sabi naman ni Danilo, hindi mo nga maipaliwanag Galing kay Rosette, harapin mo inday ang mga ikinakaso sa'yo. Huwag matakot kung hindi totoo talaga. Kung walang tinatago, kung walang kasalanan, hindi dapat matakot dahil kampanting-kampante ka na malinis ka. Wala kang ginawa. Sabi nga ng mga aliporis mo wala daw kurakot sa mga Duterte. Ito ang dapat niyong patunayan. Bakit kung ano-anong ginagawa niyo para harangin yung impeachment mo, yung mga kaso mo? Hindi na pwede ang kuda ng kuda sa social media. Kailangan patunayan sa korte. Ito, meron isang positive na comment. Galing kay June. Beautiful, in and out. Pero ang reaction niya, 47 na ha-ha-reaction. Ayon kay Benedicto, bulag ka siguro kaya hindi mo makita. Sabi naman ni Francis, mahirap din siguro depensahan yung sinabi ng mga secretaries sa Quadcom dahil national television, nasa YouTube, hindi mabubura. Solid evidence na yon kung sakali may impeachment trial. So ayan po, basahin nyo itong mga comments sa People's Tonight Radio. At napapatunayan ninyo at ni Sara Duterte na hindi napapagod ang taong bayan sa usapin ng impeachment. Siyempre, pagtatanggol siya ng kanyang kapatid na si Pulong Duterte. Sabi ni Pulong, pagdating kay Vice President Sara Duterte na wala namang kaso, wala namang ebidensya, wala namang desisyon ng korte. Grabe ang atake. Trial by publicity agad. Guilty agad. Walang preno. Kasalanan nyo naman yan, Pulong Bakit hindi harapin yung mga kaso? Bakit nagtatago kayo sa kung ano-ano mga dahilan ninyo? Sasabihin mo, wala namang kaso? Ano yung nakafile sa ombudsman? Ano yung impeachment? Hindi ba kaso yung impeachment? Ayon dito sa Google, kung tatanungin nyo kung is impeachment a case, ang sagot po niya, yes, impeachment is a formal constitutional process that functions like a political and quasi-judicial case. So, kaso rin po yung impeachment na yan. So, anong sinasabi ni Pulong? Na wala namang daw kaso, wala namang ebidensya. Ang dami-daming ebidensya, kaya nga siya in-impeach. Dahil maraming ebidensya. Kayo lang ang humaharang. Kayo lang ang takot harapin yan. Wala namang desisyon ng korte. Ano ang didesisyonan ng korte kung ayaw nyong harapin yung kaso? Huwag namang gawing tanga ang taong bayan, Pulong. Hindi porke kami ay mga ordinaryong mamamayan ay hindi namin maiintindihan itong mga kasong ito. Paano magkakaroon ng desisyon ang korte kung hindi nyo naman hinaharap itong mga kaso ninyo? O hindi ba tinulungan na nga kayo ng Supreme Court na harangin yung impeachment trial niya? But not for long. Then may darating pong bagong impeachment laban kay Sara sa February 2026. Sabi pa ni Pulong, kung ang may kasalanan ay pinalalampas habang ang walang kaso ay pinupunit sa publiko, then the problem is not the Dutertes. The problem is the hypocrisy. Baliktad po sa sinabi ni Pulong that the problem is not the Dutertes. Yes, kahit na anong gawin yung pagtatago, the problem, the real problem is the Dutertes. Sabi pa niya, the problem is the hypocrisy. Hypocrisy ninyo. Dahil ka-ipokrituhan itong sinabi mo. Well, para sa akin nung sinabi mong kung ang may kasalanan ay pinalalampas, habang ang walang kaso ay pinupunit sa publiko, bulag na lang ang hindi makakita na ang daming kaso ni Sara Duterte. At habang hindi siya nagpapaliwanag
at pilit pinagtataguan itong mga kaso niya, talagang pupunitin siya ng publiko. Kaya tulad ng tanong ko kanina bago tayo magsimula, kung kayo po ay isa sa taong bayan ng Pilipinas, napapagod na rin ba kayo sa issue ng impeachment? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.